Mga ka-59 and ingat po tayo lagi sa ating trabaho po at naway patnubayan tayo ng kanilang lumikha sa anumang gagawin natin sa araw na to. Nakasama meron po tayong isang followers na nag-comment sa ating pong content about doon sa dating plain guard na angat na pagiging officer mismo nila. Maraming ganyan sa isang detachment po na isang plain guard tapos inangat na pagiging officer. Dito magkakaroon ng mga malaking changes sa buhay ng isang plain guard na punta sa pagiging officer. At ano yung mga changes na to at ano din ang mga dapat mong gawin para mapagtagumpayan natin yung trabaho na iniatang sa atin. Unang-una, siyempre po kaya nga ang title po ng ating topic is about po sa kasamahang guard naging officer nila. Ibig sabihin, security guard dun sa area mismo sa detachment and then na-promote as an officer. Supposed to be sa akin po anong pananaw, mas maganda po yung ganon. Kasi unang-una, mas magandang yung plain guard na meron namang criteria or there is a lot of parameters for being a security officer para aware na siya dun sa detachment. Aware na siya sa mga policy, aware na siya dun sa mga boss, sa mga pumapasok. Kumbaga nagamay na po niya yung area. Di napakabilis na pong mag-handle yan. Kaya nga lang, may mga consequences syempre. Ano yung mga changes and responsibility niya? Syempre, yung changes sa responsibility talaga niya, mababago ang responsibilidad niya compared ng plain guard siya. Madadagdagan, matataas yung standard na magiging pananaw sa kanya. Nung una, ng client, syempre, ng agency, iyan ang mga napakahirap i-handle as an officer. Kasi, kumbaga akala kasi ng iba, kapag na-promote bilang mga officer, maangas na, kaya na, yung iba na yung tingin nila, parang iba na to, ganito na, dati guard, yung ano sabihin natin, realistic, may inggit na, ayan na, darating na dyan, madaming inggit, mga ganito ang mangyayari. Totoo po yan. Matagal na security industry, aware na po tayo sa ganyan. Hindi na natin sabihin na grabe naman, ganun po talaga ang kalakaran. Kahit naman saan, even sa government natin, di ba, ganyan din. So, normal po yan. Hindi yan bago. Okay, ano pa? Yung mga changes, siyempre na responsibility. Siyempre, pananaw pagdating sa mga kasamahan mo dati. Yan. Iyan kung minsan ang nagiging hindrance kung bakit hindi nag-grow itong mga security personnel na naging officer na dahil doon sa mga kasama din. Siyempre, sabi nga, ang mga Pilipino, hindi naman lahat, andyan yung crab mentality. Talagang babatakin ka pababa. Marami pong ganyan. Kaya lang, bilang ikaw as an officer na, dapat you know how to handle all the consequences that may exist kapag ikaw ay officer na. Kapag may responsibility na. Ang tingnan po natin doon is yung binigay sa ating chance ng ating agency na humandle ng isang detachment na hindi naman talaga biro. Kasi kailangan may grow, may progress ka. Yung mga tao na ganyan, mga kasama na tinitingnan yung ating kahinaan, ginagawa tayo ng kwento, normal po yan. Hayaan natin. Dapat nga, itong mga consequences na to, ito yung gamitin nating tools para lalo tayong umangat, lalo mapag-aralan natin ano ba yung dapat kong gawin. Kasi yan ay mga problema po yan na kailangan masustain natin. Hindi ko muna ayoko kasi sasabihin sa akin ng mga kasama ko, mayabang ako ganyan. Sabi ko nga, kahit naman hindi ka naging officer, maraming nasasabi sa iyo ang tao. Diba? Hindi natin mabiplease yung mga yan. Kumbaga, na yan that is a humanitarian attitude na yan. Nangyayari po talaga yan. So, dapat ang gawin natin, lagi tayo maging matatag, hindi tayo maangas. Yun dapat ang gagawin natin sa mga kasama natin. Okay? So, next, ngayon? Siyempre, mo na yan yan ikaw na naging officer ka na. Alam mo na sa sitwasyon mga kasama mo, responsibility. And then, ano yung mga dapat mong gawin naman kapag nakaupo ka na as an officer? Siyempre, unang-una, be observant. Be a keen observant. Dapat mapag-observe ka, especially sa mga kasama mo. Kasi marami dyan, kunyari, didikit sa'yo, magiging kaibigan, kunwari, normal. Pero, may balik yan. Diba? Kaya kailangan pag-officer ka na, never kayong gagawa, or tama naman na hindi kayo gagawa ng mali sa trabaho. Especially pagdating sa mga pera o sa trabaho mo na hindi dapat ginagawa, like nakikisama kayo sa mga may mga bigay-bigay, may mga bentang ganito, mga ganyan. Alam nyo na, bilang mga officer po tayo, alam natin yung mangyayari sa detachment natin.
dapat huwag kayo, kasi once na nakasama kayo dyan, isa ka sa mga naging na kung bakit nangyari yung isang circumstances sa area, madali ka matatanggal sa officer. Kailangan alamin natin ano ba yung houses. Siyempre alam na natin yan bilang mga guard, kasi yan na tayo agad na tayo din sa policies, houses, protocol ng company, and then i-design mo yung sarili mo na ikaw na ngayon ang mag-i-endorse yan sa mga kasama mo para i-maintain yung seguridad at saka yung quality ng trabaho. Ngayon, syempre hindi tayo makakaiwas sa mga abot-abot, bigay-bigay, pero tingnan niyo kung yung bigay ba na yan pasasalamat sa kabutihang ginawang trabaho, okay yun. Alang masama dun talagang tanggapin, binigay yan kumbaga grasya yan, nagpasalamat. Pero kung iyan ay bigay hindi talaga bigay kundi suhol, papasok doon sa suhol, iwasan po natin yan. Kasi diyan po maraming natatanggal ng security officer. Napakaliit na bagay kung titignan natin. Siyempre sa kanila, kasi pag money matters, akala nila, uy, okay na to, nakatipid na ako ng isang araw, binigyan ako ng 500, ganito. So, ano mangyayari sa'yo in return? Diba? Ang titignan natin yung ano yung tama Diba? Hindi tayo perfect, pero bilang security, aware dapat tayo, lalo pag officer na. Tingnan natin yung lahat ng ating gagawin. Kasi dyan tayo magkakaproblema. Ngayon, ano pa? There is a boundaries dapat sa ating mga ginagawa sa kasamahan natin. Kasi kailangan bilang officer, wag sa super close. Hindi naman ibig sabihin lalayo tayo sa ating mga subordinates. Kumbaga, alalay. Kumbaga, nakikisama tayo, nakikibanding tayo, pero andun pa din yung sinasabing officer ka. Dapat pagdating sa trabaho, back to work na. Hindi ibig sabihin na kung anong ginagawa sa labas, nagbabanding kayo, inuman dito, ganyan. Siyempre, enjoy yourself. You have to reward yourself. Kasi hindi ako panig doon sa kapag officer ka, dapat lalayo ka sa mga guard mo, hindi ka dapat nakikibanding, hindi ka nakikipag-inuman dyan, hindi ka nakikipagsayahan sa kanila. No, that is a very very big wrong. Sa pananaw ko po bakit? Paano mo mahahandle ng tama kung lalayo ka sa kanila? Paano magiging, hindi naman ibig sabihin kinukuha yung loob mo para lahat gagawin nila, hindi. Parang ikaw mismo ang nagsasabi, huwag yung gagawin yan. Ito yung gawin natin. Di ba kasi malalaman nila na ikaw open ka sa kanila, nasasabi nila yung problema nila, yung mga mali, hindi na correct natin. Di ba? So hindi dapat tayo lalayo. Dapat lalong i-embrace natin yung kasama natin yan Di ba? Hindi naman sabihin na gagamitin yung pagiging officer mo kasi nasa sayo na yun, nasa na officer. Di ba? Kailangan pag mali, kahit kasama pa yan, kaibigan pa, kainuman mo pa yan, pag sinabing trabaho tayo. Wala dapat aangat doon sa standard na sinasana protocol po natin. Dapat marunong po tayo yan. Siyempre po, next po, huwag tayo masyadong entitlement kasi yung pag naging officer na, marami kasing ganyan. Yung para bang sinasabi nila na nalulunod sa isang basong tubig. Kapag meron kang posisyon, iba na yung dating, yun pinapakamali. So dapat hindi rin pinopromote yung ganyan ng mga agency na bata-bata system, kung na kumpare, ganito, napapaboran o officer na. Ang tanong doon, yung function ba niya is magmamaterialize pagdating sa detachment? Sino yung kawawa? Subordinates. Agency, syempre, pag natanggal ang kontrata, di ba, tingnan, dapat binubusisi po yan. At tayo, pag officer na, dapat lumagay na tayo doon sa tamang posisyon po natin. O yan, sabihin, officer ko dito, dapat ako hindi. Kung bagay, ibig sabihin, nasusunod ka because of the protocol na iyon yung tama. Pero yung personal na, mali na po yan. Dapat binibigyan natin ng halaga po yan. Siyempre yung mga tao natin, iyan yung susi din kung bakit tayo naandyan sa posisyon ng matagal. Tinitingnan din yan. Kasi parang sa sa government Kapag namumuno ka, ang gulo-gulo na pinamumunuan mo at nakita na ikaw na may problema, mawawala ka ng trabaho. Aalisin ka sa posisyon. Ganun din sa trabaho natin. Pag nakikita na ikaw na yung problema, kung bakit nagre-resign yung mga tao mo, hindi pumapasok, ang daming ganito, ganyan, hindi. So dapat titingnan natin ano ba yung dapat na gawin natin sa ating mga subordinates pag tayo bagong officer na. Siyempre, kung ano yung protocol na tama. Like sa guard mounting, dapat inaano yan sila. Yun. Kahit kaya reklamo niya, nasabi, lagi kami nag-guard mounting, laging ganito. Ano ba talaga yung SOP? Ano yung standard operating procedure pagdating sa trabaho natin? Kahit anong gawin ng mga yan, at nakita naman ng agency and then the client na tama yung ginagawa mo sa officer, hindi ka mawala ng trabaho. Kasi sila yan natural sabi, ayaw ng ganito, anong gagawin natin? Hindi nga nila sila marunong. Dapat ma-enhance yung kanilang capacity, yung kanilang intellectual capability
Di ba? Kasi kung ang guard puro lang duty lang, ganito, hindi natin sinusustain yung mga knowledge nila everyday, walang mangyayari dyan. Kaya dapat standard talaga din sa guard mounting everyday. Hindi dapat natin pinapabayaan yan. Kasi ang magiging worse dyan kapag nagka-problema sa officer ng bansa, yung tinatawag na command responsibility. Di ba? So, hindi ganong kadali na mag-handle ng isang detachment na maging officer. Kasi ang tingin po ng iba, ng mga security personnel, pag naging officer na dati nilang kasama, mayabang na, maangas na, sipsip na, marami pong ganyan. Maraming negativity na ibabagsak sa'yo, pero bilang isang officer ka na, dapat malawak ka na. Dapat maging handa ka na. Kaya pag nakatanggap ka ng isang responsibility ganyan, dating plain guard, i-prepare mo yung sarili mo. Huwag kang yayabang, officer na ako, yari kayo sa akin. Pag ako, ganito, wag po. Dapat ang ilalagay natin, paano ko iingatan yung detachment ko? How to manage my subordinates? Paano ko sila intindihin sa mga negativity or mga maling gawain nila? Kasi sabi ko nga, hindi pa nila nasuot ang sapatos ng isang officer. Ikaw nasuot mo na ang sapatos ng isang plain guard, so dapat aware ka na ano yung mga mentality na meron na isang plain guard. Hindi po ba? So, dapat nga lalong malalim ang pundasyon na natin kapag tayo naging officer na nanggaling sa plain guard. At tayo naman po ng mga plain guard na ang isang kasama natin umangat, dapat naman ipagbunyi natin yan. Maging masaya tayo sa kanya kasi may isang guard na kasamahan natin na umangat, na ibig sabihin may mahuhusay na mga security personnel na nasa area natin. Kasi kung manggagaling pa sa labas yan, i-hire ng agency papunta sa inyo, malalong malaking problema kasi hindi niya pa alam yung area, tuturuan pa yan, and then hindi natin alam yung attitude, ano pa talaga, yun pala siyempre marami pong ganyang officer din na minsan money matters lang, mema lang, sabi nga, diba, may masabi lang kayo officer, pero kung titingnan mo, kulang na kulang ang capacity na mag-manage ng isang area, diba? So ang kailangan po, iangat natin din mga kasama. Kaya ako sa mga security personnel ko, sabi ko, ang dami na dito na qualified na to become an officer. Dangan nga lamang, may kailangan pa silang i-handle yun. How to enhance their capability to handle in any situation. Kasi minsan sa pagiging plain guard, andyan, hindi nila ma-handle ng tama. Kaya kailangan i-push pa. Hindi pa agad. Marami. Kasi marami din ako na maging kasama na naging mga officer na dati kong plain guard ngayon. SIC, assistant na. So at least nagkakapag-create tayo. Yun ang dapat na i-maintain ng mga officer na makapag-build din tayo ng another officer pa. Excuse me, kasi hindi naman habang buhay andito tayo sa tungkulin natin. Mali natin, may another opportunities, may greenish pasture na dumating sa atin. Siyempre, lilipat tayo. And then sila naman na mag-ano dyan. Isang malaking impact sa pagiging officer na ikaw nag-create ka ng another officer. Kaya dapat hindi madamot sa pagtuturo, sa pag-enhance ng mga kaalaman na maibigay natin sa ating mga subordinates para sila lumago din. Okay? So yun po, sa hopefully yung nag-comment po na yon, kasi nabasa ko din po ngayon lang kaya nagawa ko ng content. Ganun po talaga. Kaya kailangan aral po, note kayo ng mga YouTube para kayo makatulong sa inyo. And at the same time, ipag-aralan natin yung sitwasyon sa ating ganun. Then magkuha kayo ng mentor, magtanong po kayo. Huwag mahiyang magtanong, lalo yung mga bagong officer. Kasi pag mga bago sabihin, pag nagtanong ko parang mahina. Hindi po. Ang pagtatanong at may laman, yun po isang tunay na katalinuhan. Kung nagtatanong ka na napakasimple na wala namang laman, yun. Pero kung tama, at alam mo, hindi mo alam, para sa'yo, pananaw mo yun, hindi mo alam talaga, katalinuhan po yun. Kung sila, alam nila, sila yun. Kaya sabi ko nga, may alam sila na hindi mo alam. Pero may alam ka din na hindi nila alam. So pag hindi mo alam, magtanong ka para dagdag kaalaman. Kasi mahirap nyo nagpipiling magaling tayo, hindi mo talaga, hindi mo alam. Ano mapapala mo doon? In-expose mo lang kapang mamangan mo pag ganyan. Pero pag nagtatanong ka, hindi mo talaga kahit simple, hindi ko alam kahit simple. Gusto kong malaman. Sa akin, big deal to. Kung sa inyo hindi, pues kayo yan. Ako to hindi ko alam Diba? Ganun po kasi iba dyan natatakot magtanong. Para sabihin, bobo to, mahina ito. Mahina ka talaga pag hindi ka nagtanong, ba't ka matatakot? Diba? So, magtanong po tayo. Libre po yan. Lalo kayo may mga mentor kayo na magtuturo talaga. At kayong mga officer, sasama kayo dapat sa mga marunong. Huwag kayo dun sa mga officer, lalo sa mga katulad sa agency. May mga officer, hindi ko sinasabi lahat na mali na yung ginagawa, okay lang kayo dahil superior ko to. Hindi po. Pag mali, dapat mali.
Huwag nyong suswakan ng tama. You have to explain bakit hindi pwede. Dapat ganun po. Matatag dapat. Matatanggalin kayo or ganito. Hindi po magtatanggal yan. Kasi agency pa rin. Pag-aaralan pa diyan kung dapat kang alisin dyan or anong reason. Especially kung matagal na siya detachment, makikita na yan na talagang proven tested ka na dyan. Kaya ingat palagi dun sa ating mga hinahandle sa sitwasyon sa ating detachment. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po ito doon sa aking mga followers. Ingat po palagi. Kayang-kaya nyo yan. Laging always keep in mind na mag-pray po tayo lagi. Dapat lagi nasa Panginoon tayo kahit anong mangyari si Galot sa trabaho natin. Walang imposible basta tama ka. Kasi sabi nga, the truth will set us free. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.